Inililipat na sa ibang pasilidad o pasilidad ng DSWD ang mahigit 100 bata sa Manila Reception and Action Center. Isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang center na ilang beses nang nasangkot sa kontrobersya dahil sa umunoy pang-aabuso at hindi maayos na pagkalinga sa mga bata. Balitang hatid ni Micaela Papa. Sinong makalilimot sa imaheng ito? Ang baluktot na katawan ni Federico na naging butot balat na lang dahil sa umano'y pagpapabaya ng Manila Reception and Action Center o MRAC. Sa MRAC dinadala ang mga batang nare-rescue sa lungsod ng Maynila. Ngayon, pansamantala nang isasara ang MRAC, pero hindi raw dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso, kundi para magsagawa ng rehabilitasyon ng pasilidad at tauhan. Para maging talagang institution na siya na kung saan talagang po pwede kaming makapag-cater for a longer period of time, dapat i-rehabilitate namin siya. Ayon sa DSWD, bagamat kaliwat kanan ng mga kwento ng pang-aabuso sa pasilidad, wala pa raw nakakapagpatunay nito. Sa ngayon, wala pa kaming ebidensya na merong criminal act na nangyari. Meron kaming kwentong naririnig at binavalidate namin. Wala rin daw silang otoridad na magpataw ng parusa sa MRAC dahil nasa ilalim ito ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila, hindi ng DSWD. Gayunpaman, malinaw daw sa kaso ni Federico na hindi angkop ang ginawang pagkalinga. Ang sinasabi ng mga taga-MRAC, mapili, nagagalit siya, yung ganon, kaya ayaw niyang kumain. Pero kung marunong ka mag-handle ng isang autistic child or kung alam nilang autistic siya, mahahandle nila at mapapakain siya. Sinisikap pa naming makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng MRAC. Pero ayon sa mga nakausap namin, nagsisimula na ang paglilipat sa mahigit 100 bata sa ibang pasilidad ng DSWD at mga NGO habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Micaela Papa, GMA News.